Guys, welcome to another episode of Triggered! At eto na nga, huwag na nating patagalin pa. We're very privileged to have such an esteemed guest. We have motivational speaker on money, mindset, and success, best-selling book author, at ang goal ay maging ipunaryo ang bawat Filipino, Mr. Chinky Tan! Thank you very much. Hello, everyone. Sean, Vince, and Thea. Yeah. Hindi, totoo lang naman, di ba? The more you make, the more you spend eh. Yeah. Totoo. Dati hindi ka naman tumatravel eh. Yun nga eh. Ano po yung halimbawa for the next 72 hours or for the next week? Ano po yung concrete steps that We can take. people like us can take? Sa panahon ngayon, pag-iisa lang ang source ng income mo, delikado ka. Totoo. Ang dami na kasing loaning apps ngayon. Parang sobrang daling umutang. If you are prepared, the opportunities for you. Prepared siya. Ano po masasabi niyo sa yung sinasabi nila na yung totoong negosyante daw magaling umutang eh. Napakaganda ng tanong. Alam nyo, itong mga tanong nyo, pambayad na yan. Dapat may bayad na ito. Ang bayad nyo sa akin, hotdog eh. Napaka-cheap naman, no? Sumama na natapos sa Chiki. Wait lang. Sabi sa Chiki, ang sarap nito kanina, nung may coaching na chip na siya. At I'm sure marami ding iba dyan na yung mga content creators or Freelancer, freelancer project-based, or yeah. mga racket-racket, ganyan. Paano po yung pwede nilang pag-manage sa pera nila? Yang ang importante muna is secure yung emergency fund. Okay. Kanya monthly gastusin mo 50 mil, 50. Nagka-windfall ka, 300K na contract. Eh, pag dumating yung 300, divided by 6 months yan. Hindi yung uubusin mo agad. Ay, may 300K ako. Oo, di ba? Bibili mo na agad ng gusto mo. Secure mo muna. Pag nag-secure mo na yan, tsaka ka maglagay sa iba. Di ba? Yeah. Yun. 300K, bili ako laptop. Yan. Ang mahal naman ng laptop, 300K. So, eto Sir Chinky, ano po yung, like, halimbawa, after watching this episode, for everyone watching, and even for us, who wants to start budgeting or, yun nga, building our financial foundation, ganyan. Ano po yung, halimbawa, for the next 72 hours or for the next week, ano po yung concrete steps that We can take. people like us can take? Ang gawin natin, simplehan na natin. Huwag na marami. Gamitin na lang natin yung bawas-dagdag method. Bawas-dagdag method. Number 1, kung gusto nyo talaga makaipon, bawasan muna natin mga unnecessary gastos. Kasi ang mindset natin, ay kulang income ko, dagdagan ko. Mali. Oh. Itong baso, gusto mo mapuno, may butas. Kahit maglagay ka na maglagay ng tubig, ano mangyayari? Hindi mapupuno. Ay, di kasi may butas eh. Anong first solution? Takpan yung Oh, buta. tapalan mo muna. So, ano yung mga unnecessary na expenses mo na hindi mo naman talaga kailangan? Di ba? Ang dami niyan. Cancel niyo yung kape na in-order namin. Sabi na po, ibalik na po natin yan sa ano, Balik niyo muna pasensya na Hindi, po. di ba? Magkano yun kung pupunta ka ng Starbank? Alam mo yung Starbank? Ano? Daily deposit of 200 pesos a day. Starbucks. Truly. Yun 200 a day times 30 days, 6,000 a month times 12 months, 72,000 a year. Mga baliit na di mo napapansin, feeling mo ano lang. Eh, Yeah, small leaks. 72,000, sweldo mo, 36,000. Di 2 buwan ng sweldo mo, dinideposit mo sa Starbucks. Pipila ka pa. Sure. Di ba? Hindi ko naman Tama, sinasabi tama. na huwag ka uminom nun. Yung sabi ko lang, kung ano afford mo. Di ba? That's number 1. Bawasan mo muna unnecessary gastos. Pag natapalan mo na, tsaka ka magdagdag ng income. Di ba? Reality is this. Naku, maniwala kayo mga kapatid. Sa panahon ngayon, pag-iisa lang ang source ng income mo, delikado ka. Totoo. Especially, natutunan natin lahat, lalo na nung pandemic. Ay, Yes. tignan nyo, isa lang project mo. O, isa lang teleserye mo.
Mahirap. Matumal yun. Oo. Oo, ramdam na ramdam ko nga eh. Di ba? Matumal yun kapag ganun. Oo, kaya isa lang yung serye mo pare. Medyo masakit, boy. Medyo masakit. Kaya kailangan nga, di ba, yung ano ka eh, ganito na lang, simple ano natin. Huwag nang tingnan, siyempre, nangangarap tayo na maging milyonaryo, di ba, bilyonaryo. Name me na lang 1 billionaire na isa lang ang source ng business at saka income. Si Vizcaya po. Hindi ka sure. Yun yung source of income niya. Naka-omad din yun. 1 million a Ano day. yun na 1 million a day, omad. Omad din yun eh. Hindi, di ba? Hindi, from Henry C., Lucio Tan, Go Kong Wei. Di ba? Totoo. Lahat sila multiple eh. Kaya nung tinamaan sila ng pandemic, di rin sila, yes, they suffered a little but it didn't break the bank. Hindi sila na bankrupt. Yeah. Di ba? Kaya kailangan matuto rin tayo eh. Na hindi naman tayo magiging katulad nila. Pero yung prinsipyo ba, artista ka. Pero aside from acting, dapat meron ka ng iba na ano. Alam mo, ang isa na talagang, for me idol na idol ka talaga pagdating sa ano, si Aga Mulang. Ang galing eh. Nung kumita siya, nire-invest niya yung mga ano, income niya. At karami ng income niyang properties. Imagine mo, pagdating ng panahon, meron ka ng residual income na paupahan ng 500,000 a month. Na wala kang ginagawa. Wala, nakaupo ka lang. oo. Di ba? Di ba? So, parang ang first stage kasi, lalo ng mga kabataan dyan, pag nag-umpisa ka, wala kang pera, you work for money. Di ba? You exchange time for money. Pero pag nagkapera ka na, dapat isipin mo na, how can I make money work for me? Yeah. As a matter of fact, I want to encourage you. 20 plus lang kayo. Ako, I want to mentor and coach talaga people who are in 20s because ang goal ko, by the time you reach the age of 40, retired ka na. Lovely. That's so lovely. Sounds so good. That's what I want. No. Do you want me to tell you yung definition ko of retirement? Kasi mali ang mindset ng tao sa retirement eh. Kailan ka magre-retire? Pag anong age ka na? Sabi lagi, 60 eh. 60. Oh, this is the problem. The moment you stop working, even if you're at age 60, you stop earning, but you don't stop spending. Yeah. You cannot afford to retire even if you're 60. Pag 60 pa, tumaas pa yung mga bilihin. Ang concept ng retirement is this. Even if you stop working, your sources of income will never stop. They're working for you. Yeah. So why should you kill yourself at 60 bago ka mag-retire? Saan ka na nakapuntang ibang bansa? Ano pa yan? Poor Asia? Ikaw, Europe, nag-Europe ka na ba? Saan? UK. O UK. She's from Qatar. O imagine mo mag-UK ka. 'Di ba? Panay lakad doon. Lalo na kung nasa mga Amerika. Yeah. It's just 1 block away. 1 block, 15 minutes naglalakad ka pa. Eh, imagine mo kung 60 ka na. Wala, hindi ka na makakapag-enjoy. Pagod ka na eh. So I want young people to understand. 'Di ba? You earn all you can. You save all you can. Invest all you can. So that you can enjoy all you can. Kasi pag nag-invest ka na, kung may kita ka na, di ba katulad ngayon, we took 1 month off. Nasa kami, umalis kami 1 month. Pero during that 1 month, buti na lang, may income na pumapasok. Ang hirap pagka 1 month, wala kang kita, tapos grind ka ulit. Di ba? So dapat yan ang goal natin. Even if you stop working, your sources of income will never stop. You can retire already. Kahit bata ka pa. So, yun yung dream ko talaga. Yung habang Yeah. natutulog ka, kumikita Kaya kung ka. gusto nyong magpa-coach at magpa-guide sa akin, usap tayo. Yeah! Okay, ito na nga nag-uusap. Pero ito rin, Sir Chinky, tanong ko lang din. You were saying kanina na you focused on something that you were good at, you were passionate at, which is sales. So, yeah, we can do that as well. Pero when did you decide na parang, okay, pwede na ako mag-open ng second source of income? That's a good question. And parang, ano yung nakita niyong viable na option for you to as your second source of income bilang yung first source mo is something that you're passionate at na? Yeah. Number 1, siguro let's start. Kailan yung timing? Dapat, number 1, kumikita na yung first. Hindi lang one time. Regular. 6 months to 12 months. Na consistent. Parang, ano yan eh, the stages kasi ng business. Stage of survival.
Hindi mo alam kung kikita, hindi. Stability, kumikita na. Nababayaran mo na yung bills. Success, kumikita ka na. Fourth, scalability. So, pag nasa stage ka na ng scalability, pwede ka na mag-umpisa na ulit ng panibago. Nagigets mo? Pero kung nasa stage ka pa lang ng success, tapos hindi pa siya stable, hindi pa siya scalable, magbubukas ka na ng isa, delikado. Kasi baka pinukas mong pangalawa, magsasuffer na ba yung una? So nagigets niya? Nagigets ko. Pero Sir Chinky, kayo, paano kayo nakapag-decide na, kunwari, itong industry yung gagawa ko ng business? Parang, Ako lang, alam mo, napakaganda ng tanong. Alam nyo, itong mga tanong nyo, pambayad na yan. Dapat may bayad na ito. Ang bayad nyo sa akin, hotdog eh. Napaka-cheap naman, no? sumama na na tapos, Sir Chinky. Wait lang. Sabi ni Sir Chiki, ang sarap nito kanina, nung may coaching na chip na siya. Ito na, Sir Jinky, para tumamis-tamis naman po. May pa-cake. Susubukan ko to. Ganito na lang. Yung parang, importante kasi, malaman mo, yun, they always tell, kaya nga, lalo na kung ikaw ay nasa high school or college, papuntang college, yeah, they always na rin follow your passion. Yeah. Naku, malaking budol yun. Huwag nyo pakinggan yung follow your passion. Alam mo bakit? Bakit po? Tanungin nyo, anong passion ko? Ano pong passion niyo? Maging PBA player. Basketball. Basketball. Oh, pero parang awa nyo naman. Gets ko. Hindi tayo 6'6". Oh, 5'5 lang ako eh. Di ba? Kasing height ko lang nga si Ogie eh. Di ba? Parang, wala, it's not my calling eh. I'm not good at that. But one thing I really know I'm good at, I'm really gifted in taking something that is very complicated and make it very simple for people to understand. Yung mga bawas dagdag method. I think that's a true measure of intelligence. If you're able to explain difficult concepts and make it into something digestible. Bite Yeah, size. kasi yun yung frustration sa school eh. Yeah. Di ba, sa school, they take something simple and make it difficult for you to Yeah. understand. Yeah. Mga research paper na Bakit parang ganun? hindi mo maintindihan. Ba't nyo kami pinapahirapan? Di ba? Dapat tulungan nyo kami. Yeah. The failure of the student is the failure of the teacher. Di ba may mga teacher, I don't know, naku, dadaan ka sa butas ng kanayo. Pag pumasa ka sa akin, napakatalino mo. Kaya kami bumabagsak dahil hindi magaling ang teacher namin. Di ba? Ay, may ganun talaga. Di ba? Yun nga ang point. So, I'm good Kahit at... gano'n ka kahina, minsan kung magaling talaga yung teacher, mataas grade mo eh. Iba naman yun. Ay, iba pala yun. Lalo na kung ikaw ay isang dakilang straw. Alam mo yung straw? Ano ba? Sip-sip na plastic pa. Ang dami yung nakuha. Kaya nga, fat. Hindi, yun nga. Pomad. Yun nga, it's important for you to identify where you're good at. That's number one. Kung saan ka magaling, doon ka mag-scale. Parang may nagtanong sa akin isang OFW na, cook, boss, pabalik na ako, 30 years na ako dito. Anong magandang negosyo? Sabi ko, anong alam mo? Cook, ay, bagay sa'yo. Tayo ka hardware store. Sabi, sir, anong alam ko dyan? Eh, anong alam mo? Cook. Ay, anong pinakamalapit sa cook restaurant? Nagtanong ka pa. Nalala ko tuloy si Jeff. Ganda ng boses mo, ba't di ka nag-boxing? Yun yung joke niya eh. Di ba? Ay, di ba kung saan ka magaling? Doon ka. And then from there, expand. Isang, si idol ko rin, si Ogie Alcacid. Galing siya kumanta, pero nagpaputos na siya, alam mo ka. Nag-handle na rin siya ng talent. So based on his core competence, doon siya nag-expand. Your second source of income can still be related to Exactly. your... Ba't ka pang It's like a maghahanap? branch. Ba't ka maghihirap? Nandito ka na. Di ba? Totoo. Kung saan mong hilig nyo, acting. Kaya nga yung mga writers dyan, cameraman, kung yan ang dapat mag-expand ka. Di ba? Hindi ka magbebenta ng tosino longganisa. Totoo. Di ba? Something very close as well. Kaya mag-apply na rin ako cameraman next natin. Pwede. Hindi, naalala ko nga yung nag-viral sa TV5 na yung cameraman. Ay, na oo. nag-report. Sobrang tuwan-tuwa talaga ako I-interviewin panoorin ko siya. yun. I-interviewin ko yun. Magkataon lang naman, pero ang tawag doon naman,
how would you know that the opportunity is for you? If you are prepared, the opportunity is for you. Prepared siya. Di ba? Nag-absent eh. Yung nag-absent yung talking head, wala siya magawa. Cameraman siya. Siya na. Ngayon, nagre-report na talaga siya. Galing. Ang galing. Just to be ready for your opportunity. Talaga. Kahit na ikaw ay, sinabi niya, no, you're just at the right time at the right place. No. Kunyari, merong nag-offer sa'yo na sasakyan na may payong. Opo. Ay, okay, mahal yun. Oo, mga mahal 40 million yun, ha? Bigla lumalabas na payong. Bebenta sa'yo, 4 million lang. Kinabukasan, pwede mong benta ang 20M. Di ba? Maganda? Maganda. May 4 million ka bang cash ngayon? Malinis. Alinis. Kung Malinis di ba na yun. nagigets mo? Totoo naman. Kahit na merong ang magandang opportunity, pero wala kang 4 million, you're the wrong person. It should be the right opportunity, the right time, and the right person. Naalala ko ganyan din yung na-experience ko sa commercials dati nung nagka-casting ako. Kasi usually, pagpunta ka naman kasi talaga ng casting, tapos nakita mo na yung character description, ganyan. Malalaman mo din sa sarili mo na, dito para sa akin. Oo. So parang, minsan, kapag may umabsent, hindi pumunta sa casting, nandun ka, kuha mo. Pero So, kung parang- tama yung pasok ka rin, kung fit ka. Na parang, minsan, like, yung, kunwari, opportunity na yun, bigla kang napunta sa ibang ibang opportunities. Yun talaga masabi. Kaya para sa mga kabataan na nakikinig at nanonood ngayon, huwag kayong matakot na mawalan kayo ng work. There's no such word as called permanent employment nowadays. Yeah. Di ba? Actors comes and go. Yeah. Producers comes and go. Di ba? Lahat. Nothing is permanent. But there's such a word called permanent employability. You make yourself so valuable in the organization that they cannot afford to lose you. Yeah. If they politicize you, di ba? Or if not naman, inintriga ka, tinanggal ka, okay lang. It's not my loss. It's yours. I will bring my expertise to somewhere that I can really, to add value. Pero kung ikaw, butaw ka lang talaga, matakot ka talaga. Butaw. Make yourself a valuable asset. Di ba? Ako, di ako natatakot na Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, ang dami na kasi platforms Hindi lang ngayon, di ba, regular, Yeah. di ba? Iba na So ngayon, kaya ang kailangan, galingan mo. Maging secure ka. Gets. Ito, Sir Chinky, maiba lang po ako kasi nakikita ko din to palagi sa Reddit. Yung mga, ang dami na kasing loaning apps ngayon. Parang sobrang daling umutang. Tapos laging, I don't know nga if gagawa na sila ng batas about this. Kasi laging, parang madami talagang nahaharas with yung mga loaning apps na Yeah, nagsisend ng reminders sa, Yeah. meron pang mga threats, mga ganyan. So, bakit po ba sa tingin niyo naging normal na yung utang culture ngayon po? Ang utang culture naman kasi tinanggap at in-embrace natin. Alam mo, one thing that I've learned in life is this What you hate in life will change. What you tolerate in life will never change. Depende yan sa paniniwala ng isang tao at ng isang pamilya. Hindi kami pinalaki na pinahihintulutan na manghiram. Nung minsan, hindi ko makalimutan to, umuwi ako ng bike, nang hiram ako, dahil wala nga kaming bike. Pag uwi, tinanong ng nanay ko, ano yan? Sabi ko, bike. Huwag mo akong gawin tanga. Alam ko bike yan, kanina yan. Kaya ganito, soli mo yan. Sabi ko, ma, bakit? Hindi ko pa nasasakyan Ay, pag yan, nasira yan, may sirang bike ka. Pag yan nawala, may invisible bike ka, magbabayad ka rin. Kung hindi natin kaya, mag-ipon ka, diba? Para maging iyo talaga yan. Ako, sama na loob ko ng bata ako. Pero nung nagkamalay na ako, naintindihan ko, ba't di ako
Sa palagay nyo, ba't ako hindi pinayagan na manghiram? Palagay nyo. You'll get used to it, maybe. Exactly. Ngayon, bike hinihiram. Damit hinihiram. Sapatos hinihiram para sa kotilyon. Pagdating ng panahon, anong matutunan na hiramin? Pera. 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 So, ang concept kasi ng utang at hiram is this. Hindi ko kayang maghintay. I want it now. So, yun yung mindset and culture. Ano po masasabi niyo sa yung sinasabi nila na yung totoong negosyante daw magaling umutang eh? Depende, dalawang klaseng utang yan eh. Isang mabuti, isang masama. Masamang utang, nangutang ka, walang balik. Yung mabuting utang, nangutang ka, may balik. Nangutang ka ng 3% per month, binenta mo ng 20, kumita ka ng 20, bayaran mo yung 3, may 17 ka pa. Mabuting utang yun. Pero nangutang ka, walang balik. Tapos may interest pa. Naglabas ka pa. Di ba? Yun yung nangyayari sa loaning app. 20% per month or more. Wala nang balik ha. Pinambayad mo na, nagbabayad ka pa. In 5 months. So yung 20% mo, 100% na. Dumoble na utang mo. Yeah. Di ba? Ang laki ng 20%. And I don't think people even really see that. Hindi. Alam mo ba pag nag-loan ka sa mga ganon, dodoble yung utang mo ng 4 times in a year. Kunyari, 2 years ka lang hindi nagbayad. Niloan mo 10K. 8 times dodoble yun. Sige, doble natin ang 8 times. 10, magiging magkano? 80K. No, 10, 20. 20. 20 pala. O, 20 magiging 40. 40 magiging 80. 80. 160, 320, 640, 1.2. Yung original mong utang 10,000, in 2 years time, 1.2 million. Kung ayaw nyong maniwala, subukan nyo. Subukan nyo. Para matry nyo. Kasi experience is the best teacher. Di ba? Sabi nga. Yan yun, 20% per month. Compounded yun. Ang daming dadagdag na zero nun. Compounded pala yung Kaya nga, interest. importante yung alam mo, mga ka-trigger tuloy. Yes po. Yes po, mga ka-triggered. Hindi kasi, there are 2 ways for you to, to lose money. Or to be poor. Number 1, the lack of financial education. Yung basic lang. And number 2, greed. Kasi pag wala kang alam, mahirap eh. Mahirap gawin ng isang bagay pag di mo alam eh. Mahirap pag kumita pag di mo alam. Diba? Mahirap mag-bike pag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Mahirap mag-invest pag di mo alam. Nakakatakot. O pero mga iba, maraming alam. Pero may greed. Diba? And lahat tayo yun. May greed. Diba? May grade 1, grade 2, grade 3. Depende kung ano grade mo. Lalo na sa diba? Blood control. Daming mga greed. Yes. Diba? Grabe sila. High grade din Hindi, sila. hindi sila ignorant. Magagaling ka eh. Oo. Pero greedy. So, kung meron ko pang two perfect combination na, ignorante ka na, greedy ka pa, ako, perfect yun. Recipe for disaster. Oo, disaster talaga yun. Diba? Imagine mo, wala ka nang alam, gusto mo pang yumaman na mabiglaan, tapos greedy ka pa. Kaya ang kababayan natin, mga nakakaawa talaga, na OFW, siyempre sila yung medyo, galing lang ako sa, Spain. Isang oras sa trabaho nila, 1,000 pesos. So, Layo everyday, kumikita ng 8,000 to 12,000 a day. Mapera yan. Pero yun nga, kung hindi nila alam, pwede sila ma-scam. So, Opo, kasi ako po lumaki po ako sa Qatar and my family is still there. And my mom's a financial literacy educator actually. And so marami po siya nakakausap na mga OFW sa Qatar na ang tagal na doon, 10 plus years, 15 plus years, 20 years, na kung kailan ang tagal na parang lumagpas na yung prime nung money-making nila. Doon pa lang mag-start na mag-isip for their retirement. Medyo, marami ng kinaing oras na sayang. Opo. So, eto po sir, since we're on the topic of yung utang, mabilisan lang siguro, yung in terms of yung mga credit card, is it, yung, di ba po, common na sinasabi is it's not
like masama siya? Or is, yung user po ba yung problema doon or yung credit card mismo? Alam mo, ang credit card is a tool eh. The purpose of a tool is to make life. Easier. So how would you know if you're using the credit card in the right way? If it makes your life easy. You're using it the right way. But if it's making your life harder, na-stress ka, mali yung paggamit mo. So ang problema ba yung tool o yung gumagamit? Gamit talaga. Parang upuan eh. 'Di ba? Pag inupuan mo, makes your life easier. Pero pag ginawa mo tong payong, imagine sa baba ka, ganun ka. Oh. Baliw ka na. Oo. Ikaw yung problema. Diba, no? nagigets mo, walang masama sa credit card. Nasa tao yan. So ano po yung mga tips ninyo for mga youth ngayon na yung very susceptible to yung mga yun nga, loaning apps? Paano po ba hindi malubog sa mga shortcut loans? Lalo na talaga namang minsan hindi talaga enough Yeah. ang kinikita para sa mga gastusin. Ang mga ka-trigger dyan, Pabala, asawa ni Babalu. Kung kilala nyo pa. Kilala pa. Walang shortcut to success. But you can cut short your learning curve. Paano? If you seek wise, counsel of the wise, kung maghanap ka ng mga mas magagaling sa'yo. Diba, kunyari, may idolo kang basketball player, kung pwede kang i-coach and mentor nun. Diba? Si Stephen Curry, tituruan ka na mag 3-point shot, papaturo ka. Oo naman. Oo, di ba? Ganun lang yun eh, di ba? So, maghanap ka sa lahat ng area ng buhay mo. Di ba? Kunyari, idol mo sa family. Kasi, kaming mga Filipino-Chinese, hindi nagpapakita ng emosyon yan. Pag galit, isang emosyon. Pag masaya, isang emosyon. Oo. Tapos, siyempre, hindi ako nakakita ng talaga eh, yung parang, would you imagine na hindi ko naringgan yung tatay ko na sinabihan ako na I love you. Same. Oo. Yung parang kasi, hindi nila culture yun eh. Pero nakikita ko sa ibang mga pamilya yun, lalo ng mga tapos may hug and pa. Sabi ko, gusto ko pag ako nagkapamilya, gusto ko gano'n. So, yun, nabibigay ko sa anak ko ngayon. 22 na yung anak ko. Hinahag ko pa yun. Tapos sinasabi ko, I love you. Diba? So, that's number 1. Find coaches and mentors. And then number 2, I suggest also read books. Magbasa kayo. Oo. Kasi wala nang excuse sa panahon ngayon na hindi ka matuto. Dati, kung may encyclopedia ka, ikaw pinakamatalino. Pag pumasok ko sa magagandang eskwelahan, talagang, during that time, it's a, luxury. Di ba? Not luxury, it's a privilege na makapasok. Pero ngayon, honestly, mas magaganda na yung content ngayon sa online. Sa school. Minsan, outdated na ngayon nagtuturo eh. Yung tinuturo, yung luma pa rin. Pero May yung YouTube bago na eh. University na kasi ngayon. Yes, free pa. Hindi ko naman sinasabi na hindi mahalaga. Ang para sa akin yung school, it's yung developing the habit of waking up early, discipline of passing the on time. Yun eh. Socializing. Pero kung sasabihin mo yung form of learning mo, doon mo kukunin, naku. Kaya na gumawa ni AI ng buong curriculum, pwede ka nang turuan, pwede kang coach, di ba? Totoo. Di ba? Ang kailangan mo lang sa school is community verification. Importante 'yon. So that's number 2. And number 3, I suggest na talagang you find talaga a community. Yung community na gusto mo, syempre, I don't know, nag-sports ka ba? Dati mo. Ikaw? Meron football. Ngayon, di ba? Community rin yan. Ikaw, anong community mo? Theater. Teatro. Di ba? A community of learners, a community of Kasi may kasabihan, di ba? Birds of the same feathers what? Flexible. They become a feather duster. Kawawa naman yung birds. Oo, di ba? So, yun eh. Sana naman natawa kayo, no? Hindi kasi, di ba may kasabihan, kung 4 ang kasama mong chismoso, pang-5 ka. Yes. Pag 4 ang kasama mong tomador, pang-5 ka. Pag 4 ang kasama mong milyonaryo, Pang-5 ka. Yes.
Di ba? Ikaw yung mahirap sa grupo ng 5. Ganun yung sagot. Ay, grabe. Pag-apat kasama milyonaryo, malilibre sila. Wala kang bayad. Ibig sabihin. Kaya nga tinatanong maraming pera, maraming kaibigan. Kaibigang maraming pera. Oo, pero hindi ka na makakaulit pag makakalata na. Ay, okay. Pero eto po, since we're talking about finance, I figured this would be the perfect time for me to feature my mom's product. Ano yun? Arte? Yes! Arte or art? Arte! We call it arte kasi parang ito yung pang-asar namin sa isa't isa. Kami ng sister ko tsaka yung mom ko growing up. Dahil Pakita. maarte kami Hindi, lahat. sana. Hulaan ka muna. Bike? Eh. Uy. Makeup? Ikaw alam niyo to? Alam po namin. Alam mo na? Nakita ko na. Ay, nakita mo na. Kayo, pakitype sa comment section, ano kayong laman nito? Mystery box. Oo. Ang makakahula nito, ay ano? Ano na lang yung ano nyo, bakit nyo kailangan tong product na to? Sige na nga, i-reveal na, i-reveal. Okay, so this is called the Arte Budget Wallet. Oh! so- Galing! Alam niyo naman po yung envelope system ng Ay, oo, budgeting. tinuturo ko yun. Yay! So, Galing! Pati So- bag kasama? opo. Wow! So, yung envelope system, it's basically a budgeting method where you divide your money into different envelopes. Medyo matagal na siya sa box, kaya. Ayan. Yun. Where each envelope represents a Pang-budget. specific spending Wow. category. So, ito po yung wallet. It also comes with a Uy! strap if you want to use it as like a crossbody Uy, bag. may magnet. Parang maganda pang Quality. travel yan Ay, give it to Quality. your mom, ganyan. Oh, ganda ah. Okay, so inside, it comes with yan po, mga envelopes na merong pockets for labels. So, Household. halimbawa, household, personal, groceries. And then, since hindi naman sa lahat ng pagkakataon na lalabas ka ay dala mo lahat ng budget mo para sa Oo lahat naman. ng areas ng buhay mo, meron po siyang detachable envelope. Wow. Uy, leather ah, leather. Yes, this is full grain cow leather. Wow. So it also comes with yung mga possible na labels, but you can also, write your own, print your own, ayan. Halimbawa yan, electricity, eating Ganda. out, emergency savings, ganyan, mga Kaya stuff arte. Oh, like may that. version ako nito. Karton lang yung akin. Kasi po ako, when I first moved po dito sa Pilipinas, ginawa po ng mom ko, bumili siya sa National Bookstore ng Oo. yung Accordion folder na plastic. Opo, na ganito ring size. Pero Oo. syempre, tas color red pa nga yun eh. Syempre parang hindi naman kaaya-ayang. Presentable. Hindi naman maarte. Oo. Kaya naisip ng mom ko na Ganda. gumawa ng ganitong product. Pang Ayun, budget ng maaarte yan. Yes, yes. But I think for me, yung benefit niya talaga is yun nga po, yung building the habit. Yeah. Kasi for me, first, it prevents impulsive or emotional buying. Kasi nakikita mo kasi yung paglabas ng pera physically sa wallet mo. So it helps you pause before you spend. And then, ako din, sakit ko din po yung, dumating yung sweldo. Tapos after a few weeks or after a month, bubuksan ko yung account ko, digital wallet ko. Kung bakit ganito na lang yung natira? Tapos hindi ko na maalala kung saan ko siya nagastos. So with envelope system, with using a wallet like this, since it's tangible, it creates instant awareness kung saan po napupunta yung pera ninyo. Ganda ha. Sosyalin to ha. Yes. Arty. Maarte. Yes. Ayan. And yun. Saan mabibili to? You can message me or you can message my mom, Arte Wallet on Arte Instagram. wallet. Ay, kung may wallet ka, magbibigay din ako, di ba? Yes! Sa inyo. Dahil ako pulubi! Naghihintay ako ng signed copy. Ay, naku. Pakita. Sige, akin na lahat. Akin na yung lahat. Ah! Yay! Since sinabi mo, Diary of Pulobe, sa'yo na yan. Yes! Oo, sa'yo na naman. Ano gusto mo? Negosyo? Sino may gusto negosyo? Siya, negosyo. Okay, negosyo. Hindi, ano na lang, i-insert nyo na lang. Utang free. Negosyo din ako. Ay, negosyo, oo. Ayan. Tapos, yan. So, yan po. Ito yung mga tools na pwede nyong basahin. Uy, itong ano na ito, 2 million copies sold. Yes, I Wow. saw.
Magkano to, Sir Chinky? Ito, very affordable. 190 lang. Pang ano lang yan, Starbank. Available TikTok shop po, di ba? This is Yeah, available sa lahat ng mga shopping app. 190 times 2 million, ha? Oo. Isipin niyo yun. Grabe! 190 times 2 million, ha? Sabi niyo po 2 million copies sold. Ay! 190 pesos. 2 million. So, At 50% dun spending niya, bro. 50% dun. Ilang percent 50% kaya lang yung yung cost nun? spending. Ilang percent? Okay. Chinese ka, no? Nag-compute agad. Kita agad eh. Ito, bibigyan natin sa mga staff naman. Yan, bibigyan natin sa staff namin. Yay! Makakatulong talaga to kasi sinasabi ko mayaman ako eh, kaso wala lang akong pera. Okay. Yay! Na-excite. Na-excite! Thank you so much, Sir Chinky. Maraming Sobrang na-enjoy salamat. po namin tong episode na to. And Yeah. sobrang dami talagang learnings. Yeah, Maraming so if you salamat want po. to know more about finances, just follow me sa mga social media channel ko. Makakatulong talaga sa inyo. Opo. At inaasahan po talaga namin yung mentorship. Oy, of course. Ini-DM ka po namin, Sir Chinky. Yes, Meron yes. po ba kayong mga gusto pa pong i-promote, Sir Wala Chinky? na, wala Okay. na. Ang importante lang siguro, ang parating panawagan ko is, yun nga, dapat magkaroon tayo ng tamang karunungan, tamang disiplina. Talaga ang susi sa pagyaman. Okay? Alright. Thank you, everyone. Yan na? Thank you, Sir Chinky. Maraming Thank salamat. you, Kaori Tap Room. You can visit them here at 220B Wilson Street, Uy, sarap! San Juan. Yes, thank you Sarap! sa food. Thank you, Kay thank Chris. you. So much. Yes. At thank you din sa mga nagko-comment. Lagi po Uy! namin binabasa yung mga Alam mo yan. ba si Chris, FYI lang, no? Nabigyan tayo ng pagkakataon ni Kuya Germs at saka ng Talent Center many years back nung buhay pa si Kuya Germs to have a two sessions sa lahat ng mga artista ng GMA. Kasama doon sila Chris Bernal, kasama doon sila Paras, no? Who attended my financial session. Yun. Kaya si Chris, congratulations Chris for this restaurant. Good job. Yes. Next Friday ulit mga ka-triggered at 7 p.m. And of course, you can catch us on the ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, and the ATM official Facebook page. Please do rate us 5 stars on Spotify and follow our official TikTok account, triggered_ATM. At mapapanood nyo rin po kami sa Kapuso Stream every Sunday at 3 p.m. Thank you mga ka-triggered! See you! Mag-ipon! Mag-ipon!